May bagong sistema ang DOH o Department of Health para raw agad matukoy at magamot ang mga may leprosy o ketong. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng magamit ang kaparehong sistema para matugunan ang iba pang mga sakit. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, mas madali na raw matitrace at magagamot ng DOH ang mga taong posibleng may sakit na leprosy o ketong. Ito ay matapos i-develop ng DOH ang isang mobile system na kung tawagin ay LEARNS na pinag-aaralan na rin nila kung pwede pang gamitin sa iba pang uri ng sakit. Isa sa mga pinangambahang sakit noong araw ay ang leprosy o ketong. Isang sakit sa balat na kapag hindi nagamot at napabayaan ay pwedeng kumalat. Noong 1980s, umabot sa 40,000 ang nagkaroon ng sakit na ketong sa Pilipinas. Dati itong pinandirihan at kinatakutan. Pero dahil sa pagbibigay ng tamang impormasyon at gamot, mas naintindihan ng marami ang naturang sakit. Ayon sa National Leprosy Control Program ng DOH, noong 1998, mahigit 7,000 may sakit na ketong ang nagamot. At sa kasalukuyan, meron na lang 3,655 na kaso ng ketong ang kasalukuyang ginagamot. 1,655 sa bilang na yon ay mga bagong kaso. Ngayon, nais masiguro ng DOH na mahahanap nila at magagamot ang mga taong pinaghinalaang may sakit sa pamamagitan ng Leprosy Alert Response Network and Surveillance System o LEARNS. Nandun na tayo sa barangay level kasi yung mga pasyente nagtatago o tinatago na dahil sa stigma and discrimination. Kaya naman sa pamamagitan ng LEARNS na isang mobile phone-based leprosy referral system, pwedeng mag-report ang mga barangay health workers na mga suspected leprosy patients sa kanilang lugar. Initial stages of leprosy mukhang an-an lang yan. So kung merong patches sa balat na nakikita, dapat magpakonsulta na kagad. And this is what our barangay health workers are trained. LEARNS is also designed for geographically isolated areas and where we think that most of our cases now are found. Nakasaad sa text ang nakitang sintomas ng health worker at detalye ng pasyente bago ito ipadala sa pinakamalapit na pagamutan. Kapag natanggap ng Regional Health Unit ng probinsya ang text message, ay agad na magpapadala ng doktor sa lugar kung saan naroon ang pinaghinalaang pasyente para masuri agad at mabigyan ng libreng gamot para sa ketong. Taong 2014, nang unang ipilot ang LEARNS at una itong nagamit sa Region 6 sa Iloilo, Region 7 sa Cebu at sa Region 1. Naging epektibo raw ito dahil sa Region 6 pa lang halimbawa, aabot daw sa 20 kaso ng ketong ang natukoy at ginagamot na ngayon. Dahil dito, pinag-aaralan na raw ng DOH kung pwede ring magamit ang LEARNS para mas mabilis mahanap ang mga posibleng carriers ng iba pang sakit gaya ng filaria, rabies, maging ang Zika virus na sa kabutihang palad ay wala pang kaso ngayon sa Pilipinas. Later on, all the other diseases will have to make use of some form of a technology and LEARNS is one of the more visible technology na napapilot na ngayon and hopefully it's going to work. At Jessica, dahil sa LEARNS, inaasahan ng DOH na mas magiging mabilis at timely ang pagkuha ng records at data ng gobyerno sa mga iba't ibang uri ng sakit. At dahil din sa sakit na ito, o dahil din sa technology na ito, ay inaasahan ng gobyerno na mas magiging kumbaga effective ang kanilang campaign against para kontrahin o labanan ng mga sakit na ito. At muling paalala ng DOH sa publiko na ang sakit na ketong o leprosy ay hindi dapat katakutan, hindi dapat pandirihan dahil ito po ay nagagamot at libre itong dapat gamutin ng gobyerno. Jessica? JP, pero hindi ba sa pamagitan din ng technology, medyo nagiging impersonal yung dealings, lalo na with patients, di ba? In a way, Jessica, that is true dahil kumbaga ang nangyayari pinapasa yung mga information, mga pangalan, mga personal information ng isang pasyente. Meron ding issue dyan ng privacy. Pero ang sinasabi naman dito, Jessica, dahil ang mga BHW, yung mga barangay health workers, sila raw yung mga pinaka may access sa mga pinakaliblib na lugar sa bansa upang matutukan ang mga pamilya, upang makita ang kanilang mga sakit. At sila ang may may chance para maka-encounter kung sakali ng mga carriers ng mga sakit at agad itong maire-report. Dahil isa nga sa mga malaking problema hanggang ngayon ay yung kalayuan ng yung access ng iba't ibang lugar sa mga ospital, bagay na nagiging dahilan kung bakit kumakalat ang isang sakit, hindi agad nagagamot at posibleng ikamatay pa ng marami. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.